Napasaya mo ako dito Realme. Isipin mo yung Realme C75 na walang X sa may pangalan, sobrang mahal po niya para sa may 9,000 na SRP, sa may 8128 na version. Pero itong Realme C75X, nabili ko lang po siya ng 6,500 ngayon sa may TikTok. Pero sa may specs po ng Realme C75X at Realme C75, halos hindi po nabagay yung kanyang specs. Battery lang po ang noticeable na difference po sa kanila. Dahil naka 6,000 mAh siya battery po yung C75. Pero itong C75X naka 5,600 mAh siya battery po siya. At meron pa rin po siya guys na 45 watts na charger. Same pa rin po siya ng C75 na mas mahal. Sobrang nakakagulat to guys para sa isang Realme na smartphone dahil last year lang po. Yung mga smartphone po nila sa mga kulang 9,000 na mga SRP puro mga naka teardrop notch pa. Pero ito si Realme C75X para sa may 6,500 na presyo naka punch hole na display na po siya. Tapos naka 120Hz sa refresh rate pa. Malaking upgrade to guys at ang baba pa po ng kanyang presyo. Kaya na pong lumaban ni Realme C75X. Dito sa may Tecno Spark 30, halos dikit na po sila ng presyo nila. Pero sa ibang specs po guys, mas lamang po si Realme dyan compare po kay Tecno. Especially po sa may charger saka sa kanyang battery. Dalawang kulay po yung available sa kanya. Itong kulay pink na nasa atin ngayon. Saka po yung color blue. Kung design lang po ang pag-uusapan, napakaganda po guys ang Realme C75X para sa akin. Tapos naka IP69 water and dust resistant pa siya. Kaya safe na safe po yung smartphone natin. Kahit po malubog siya sa tubig at naulanan po habang ginagamit natin. I think guys pwede po itong i-consider ng mga rider natin dyan. Unang-una po guys is dahil sa kanyang mataas sa battery. Tapos pwede pa nga po siyang maulanan. At pwede din po siyang maarawan. Dahil hindi po tayo kakabahan na magkakaroon po siya ng AMOLED burn. Dahil naka-IPS po yung kanyang display. Kaya magandang combination po ito guys. Yung IPS sa display at yung mataas sa battery niya. Para sa mga rider natin dyan. Isa pang nagustuhan ko dito is itong kanyang camera. Dahil dito guys hindi tayo mabibigo talaga kay Realme. Dahil decent po yung kanyang camera para sa akin. Dahil naka 50 megapixel po siya na main camera. Saka 50 megapixel din po na front selfie camera. Kaya kung medyo decent na camera guys ang hanap natin para sa may 6,500 na presyo, I think okay naman na pong Realme na smartphone na to ngayon para sa akin. Pero syempre kilala naman natin si Realme. Hindi po pwedeng wala siyang titipirin sa specs po ng smartphone nila. Dahil mula Realme C3 na merong Helio G70 na processor na lumabas po 5 years ago. Etong Realme C75X still guys, Helio G81 pa rin po siya. Na same performance lang po yan ng Helio G70 sa mga lumang smartphone po nila. Actually, itong Helio G81 na Realme C75X at yung Helio G92 Max na nasa Realme C75, same lang po yun ang performance. Dahil galing lang naman po sila sa may Helio G80. Nakakailang palit na po ng pangalan yan at ilang overclock na. Pero sa may processor, yun at yun pa rin po yan. Actually guys, yung ganitong klase ng processor, dapat po sa mga kulang 4,000 na lang po yan. Tulad po ni Infinix Smart 9. Sana lang po guys next year, Helio G99 na po yung processor ni Realme sa mga ganitong mga presyo po. Sa mga less than 7,000. Or kahit man na sa mga less than 8,000. Dahil yung ganitong klase po ng specs ni C75X, dati po guys sa mga less than 10,000 po ito. Pero ngayon, nasa 6,500 na presyo na po siya ngayon. I think malaking bawas na rin po yan. Alam ko sobrang hina pa rin ito. Pero para sa mga Realme fanatic dyan, hindi na po masama ang ganitong klase ng specs sa ganitong presyo po ngayon. Pang casual use lang po talaga ang ganitong klase ng mga processor. Lalo kung di po tayo mahilig maglaro ng mga games. Pang low graphics lang po siya. Saka naka single speaker lang din po yan. Expected naman yan guys. Dahil still hindi naman matatauhan si Realme ng isang gabi lang na bigla tayong bibigyan ng overall na mayroong panalong specs sa may murang presyo lang. Malay natin guys, nag-hope po ako next year. Baka bigyan po tayo ni Realme ng magandang processor sa mga murang smartphone po nila. Dahil ngayon nga po guys, ngayong 2025, nag-i-improve na po yung mga presyo nila. Nagmumura na at nagtataas po yung mga ibang specs po nila. Pero still, kapos pa rin po kung i-compare natin sa ibang smartphone brands. Siguro kung mararamdaman po ni Realme na hindi talaga nagiging mabenta yung mga smartphone nila, maybe magbigay po sila ulit ng magandang smartphone na merong murang presyo. Dahil para po sa akin itong Realme C75X, hindi pa rin po sapat ito kung i-compare po natin sa ibang smartphone brands. Sa mga kulang 7,000 po ng mga presyo. Tulad po nila Infinix Hot 50, Redmi Note 14, Itel RS4, at Poco M6 Pro na puro mga naka-Helio G99. Tapos yung iba nga po is naka-AMOLED pa na hindi po nalalayo yung presyo dyan po kay Realme. Natutuwa lang po ako dito kay Realme guys dahil kahit papano po is nagmura po yung presyo niya. Sadyan yung processor lang po talaga yung napag-iiwanan.
Pero sa may display po niya, sa kanyang camera, sa design, sa may battery, lalo sa may software, panalo na po yung ganitong klase ng smartphone para sa may 6.5 po na presyo niya. Kaso processor lang po talaga yung nabitin. Dahil kung balak nyo pong bilhin ng smartphone na to para sa may 6.5 na presyo, hindi ko pa rin po siya marirecommend, lalo kung performance po ang hinahanap natin. Dahil masyado po talagang mabagal ang Helio G81 para dito. I think isang dahilan po dito, at I think tamang dahilan naman. Dahil po dito sa may IP69 na ratings ni Realme. Dahil madalang to sa ibang mga smartphones sa mga ganitong presyo. Sigurado na matibay siya at di tayo kakabahan na mabasa. Unlike sa ibang smartphone na merong malakas sa processor, pero hindi pwedeng malubog sa may tubig. Dahil yung ibang smartphone nga guys sa may ganitong presyo, pwede lang po silang matalsikan ng tubig, pero bawal po silang malubog. Pipili na lang po tayo ng depende sa pangailangan natin. Smartphone po na merong magandang performance, pero bitin po sa may durability. Or smartphone po, na bitin sa may games, pero maaasahan po natin sa may durability po niya. Makukuha lang po natin guys yung magandang durability at magandang performance kung sa mga mid-range po tayo kukuha ng smartphone. Kaso lang guys, pagsamahin nyo po yung dalawang presyo ng smartphone na to, dun pa lang po tayo makakakuha ng medyo decent na performance at magandang build quality. Or eto na lang Realme, baka sakaling nanonood ka. Baka sakali pong bigyan nyo kami ng Helio G99 sa kulang 10,000 po ng mga smartphone. Dahil even po sila Tecno, sila Infinix, or even si Poco, nahihirapan po silang umalis sa may Helio G99 sa mga kulang po ng mga 10,000 na mga SRP. Baka naman sakali Realme, mabigyan mo rin kami ng Helio G100 sa kulang 10,000 na presyo. Maybe sa mga susunod na buwan, magbigay po si Realme ng ganyang klase ng specs. Dahil itong ganitong klase ng specs na po ng Realme C75X, dati po itong sa kulang 10,000 ni Realme. At yung mga Helio G99 po nila ng mga smartphone, isa mga 10K mahigit po ng mga presyo. Mga kulang 13,000. Pero baka naman Realme, baka naman sakali lang, maging Helio G99 na yung mga smartphone mo sa mga kulang 10,000. Kayo guys, para po sa inyo, para sa may 6.5 na presyo po ngayon sa may TikTok, sulit po ba ang smartphone na to? Comment na lang po kayo sa may comment section. Thanks for watching.